Welcome back everyone dito sa latest episode ng Deep Dive. Ito na, papunta tayo sa first year-ender natin. Marami tayong mga year-ender na nakano, Sir Ronald. Mabawi tayo. Thank you so much, Sir Ronald Llamas. Welcome back! Talagang, International man of mystery, Of course. Itong team. Back. Where have you been? Basta, Sir Ronald, the place I came from is where hindi uso ang Rolex at Gucci, Sir Ronald. Medyo subtle ang fashion namin dyan sa understated. Oxford. Understated, exactly. On that understated Such note, a gloomy place. such a gloomy place. Pag gising mo 9 a.m. gabi, pag 3 p.m. gabi nakaka, Sir Ronald, tapos ulan all the way. Hindi ka ba na-depress? Medyo papunta na ako kaya sabi ko kailangan ko na si Sir Ronald. Kaya thank you Sir Ronald for keeping me alive during those very gloomy, dreary days. And yung nakabuhay talaga sa akin Sir Ronald is, what is this Guanzon Gate? What is that? Okay na, tapos na yan. Tapos na sa akin, si Atty. Falsis na kanyang tinitis. Ay, Tinutuunan ng pansin. Ayan, diba? speaking of Falsis, Jess Falsis, mamaya naman, Quadcom with sila Kristan and si Mark Gamboa naman, kay Kilam. At least hindi pa niya tinawag na pangit si Falsis. Ako lang. Kasi alam niya delikadong po. Saka hindi rin niya pwedeng tawagin na hindi naman drop out. Oo, nag-aral na mabuti yan si Falsis. Ano pa si Falsis pa naman? Marami siyang layers of expertise. Sir Ronald, pero bakit mo kasi pinatulan? Ikaw ang nag-advise sa akin, huwag mong patulan yan. Hindi ko naman pinatulan. Bakit ka nag-Gucci mask? Ha? Bakit ka nag-Gucci mask? Saan mo nakuha yan? Nakita Para ko tumaas yung aking self-esteem. hindi ako gumawa, may ibang gumawa nun. fake yun, AI. Oo. Akala ko Yung totoo talaga. Hindi ako gumawa nun. Yung mga ibang mga vloggers gumawa ng gano'n. Ang loko talaga ng tao. Sana may Rolex hat ka rin, gano'n. Hindi ako marunong gumawa ng gano'n eh. AI? Oo, hindi ako marunong. Balita Alam mo, naman, may bago kang phone, di mo pa rin nabuksan. Alam mo naman, Neanderthal ako eh. No? So nakita ko lang, may mga naglalabas, naka-Gucci. No? Pero, Sir Ronald, sige na nga, bakit Gucci Rolex? Yun ba yung ano? Yung bang idea ng ano? Yung bang idea ng luxury ng mga sorry. Mga ano natin, mga highly educated friends natin. Siguro. Yun, kasi yung binanggit ni Guanzon eh. Kaya identify na siya sa Kwan. Sa elite so kung wala kang luxury. Rolex, wala kang karapatan. Ako naka-Casio lang, Sir Ronald. Proud. Marami sa Green Hills. Na Rolex. Hindi, may legit na Rolex reseller doon kaso na-ban ng Rolex. Talaga? Meron yung dating nagbebenta ng klase mo. Ngayon legit na sila. Hindi ko na lang pangalan. Alam mo yan, di ba, Dino? Sino ulit yung nagbebenta ng Rolex? O yun. Alam mo, totoo legit sila kaso na-ban sila. Hindi sila authorized reseller. So, baka naman. Nag-enjoy lang ako. Nag-enjoy ka lang. Sinabi ko na gumuho yung aking self-esteem. Dahil wala akong Gucci at Rolex. Never even mention the name eh. Until merong nag-react. Nagpikon talaga siya, no? Oo. Bakit kaya siya affected sa'yo, Sir Ronald? Sabi mo nga, you're not naman important, you're ano lang naman. Hindi ako graduate, pangit ako, tapos ako komunista. Siya nag-Harvard daw siya, yung mga libro daw niya. Nahanap mo sa iba't ibang mga libraries, hindi ko alam. Hindi ako, sobrang bilib ako. Okay na. Kaya gusto ko naman tultukan yun eh. Nag-enjoy na ako ng 2 days. Okay na. Sige, tapos na yung 2 days. Nakikisakay lang ako kasi gloomy yung pinanggalingan ko, Sir Ronald. Ikaw kasi humahabol ka. Para kang late sa classroom, tapos na-grace ka ng hands. Na may kilala akong exactly na ganyan. Na babawi ako sa kanya sa Manila House. Yan ang problema dito kay Kwan eh. No? Nawala lang several months eh. Tapos pagdating with a bang. Yan ang problema, Sir Ronald. Pero, Sir Ronald, how do you feel about the direction of the wind? Do you think potentially mag-shift ang tide ngayon against naman the Dutertes? Kasi parang alabanan ng Red Wedding to eh. Sino mang una alam mo yung Red Wedding sa Game of Thrones? Ano tong Madriaga expose na yan? Napunta ko yung abogado niya kahapon. Parehas kami sa DCMM in-interview kahapon eh. Well, chine-check pa yan eh. May basihan ba? Totoo ba yung mga ebidensya niya? So, parang the jury is still out. Pero alam mo naman, may ganyang industry before. Meron kang Mawanay, di ba? Meron kang Rosebud, correct. Di ba? Meron kang Bikoy, no, etc. So, kailangan mo i-check na maigi. Correct. No?
Although, yung mga sinasabi niya, consistent naman sa Quadcom report sa Interesting. Congress. Consistent naman sa sinasabi ni Las Cañas. Right. Diba? Consistent naman sa sinasabi ni Senator Trillanes. So, pwede kasing talagang corroborative yung kanyang evidence, no? Bagong ebidensya, i-corroborate yung mga existing na. Or pwede rin na kinuha lang niya yung mga iba-ibang ebidensya tapos pinackage siya na may sarili siyang ebidensya. No? So pinag-aaralan pang maigi yan. No? Parang may kilala kong analyst na dinudugtong-dugtong ng sinasabi ng ibang analyst tapos parang lalong gumaganda pag siyang nag-explain. Ay, Parang may kilala na akong ganyan. Ganun talaga mga analyst kasi parang PR yan. Parang mga PR yan. Grabe ka talaga, sir. Wala ka talaga respeto sa profession natin. No? Naghirap tayo sa Ronald together. Punutin mo ganyan. Tapos papalabas. Parang sabi ko, parang narinig ko yan kahit ito. Pero parang mas embellish itong version na narinig ko. Correct. No, so what are the gaps? What are the potential? Ano yung mga major, hindi naman red flag, pero mga yellow flag kay Madriaga na hindi pa tayo pwede mag 100%? Aside from due diligence Well, na sabi kailangan. kasi niya, nagsakay daw siya ng 1 billion pesos sa isang sasakyan. Parang Medyo. hindi ganun kaya dali yun. Pagka Zaldico. Zaldico vibes siya. Oo. Tapos sinasabi yata, dinadalaw daw siya sa preso. Parang, Right. that's so stupid na dadalayo mo sa preso so yun yung mga isang convicted kidnapper. Lalo na kung ikaw ay isang high-ranking official ng gobyerno. Why would you say something like that? To say na close kayo na kahit ano ka Na pinupunta? dati sila magkasama. Ganyan. Pero may mga screenshots, may mga pictures and all, di ba? Na mukhang hindi na mukhang AI. Oo, pero hindi naman yung dinadalaw siya sa preso. So, check lang. Hindi naman sinasabi na walang basis yung kanyang mga sinasabi. Dahil nga medyo consistent naman siya sa Quadcom, Las Cañas, Trillanes. Pero yung siya as a testigo, baka kailangan mo pa i-check. Medyo as a primary testigo. But if ever may more than a grain of truth sa sinasabi ni Sir Ronald, Actually, hindi na siya kailangan dahil ang dami ng grains of truth. ang ganyan nga eh. Meron ng beach of truth. So, truth is a bitch. Di ba? Or a desert. Desert of truth. Sandstorm of truth. So- No, I mean, how could it be useful if ever credible siya, Sir Ronald? Well, ang pinakamahalaga niyan kasi mapabuksan yung bank accounts Right. ni Sara na hindi nagawa during yung potential na impeachment sana Correct. hindi Sa natuloy. Senate. Pero ngayon, at tingin ko itong plunder case na pinafile sa kanya, tapos yung usapin ng SALN, ay pwede nang buksan yung kanyang bank accounts. Right. Tingin ko it will come soon, yung pagbubukas niya. So doon makikita, meron ba talaga mga drug lords, pogo lords na nagbigay sa kanya ng millions? No? So ayaw kasi niya pabuksan eh. Si Digong din dati ayaw niya pabuksan. So ngayon, makikita yan. So relating this dun sa kinasuhan ng isang civil society group si Sara Duterte kahapon dun sa ombudsman, hindi kaya potentially dito, ombudsman will be in a position to even recommend articles of impeachment kung talagang dumaan dun, lumampas ito dun sa quantum threshold ng potential conviction. Tingin ko, the possibility is there. Kahit medyo uphill ang impeachment ngayon, dahil doon sa decision ni Marvick Leonen, doon sa impeachment ni Sara. So, hindi ganun kadali. Pero it could be a political move to file the impeachment. Mas ang aking issue ngayon dito ay ano bang gagawin ng gobyerno? Right. No? Halimbawa, dito sa anti-corruption campaign na isa rin sila sa nag-trigger, saan dadalhin yan? No? Ano bang future ng ICI? No? Anong mga big fish yung makukulong at mababawi yung mga ninakaw? So, yun yung una. Ikalawa, ano bang reforms ang gusto nila ibigay sa tao? Sa isang panahon na record low nung kanilang approval rating. No? So, halimbawa, merong anti-dynasty, transparency, party list reform, etc. na ginagawang priority bill ng presidente. Pero this early, nakikita natin yung anti-dynasty bill, maraming butas, maraming problema. Diba? Parang hindi naman niya tinatanggal yung dynasty. Mino-modernize lang niya. So, kailangan magkaroon ng maayos na tunay na anti-dynasty bill, kundi sasabog sa mukha ng presidente yan. Is the president even in position to tell the Congress what to do? Mayroon pa rin siyang power, do you think? Or Well, theoretically, these are separate bodies. No? Pero in the real world, in the real world, does he still have real power? That's my question. Yes. If he knows how to use it. Meron ka pang 3 years eh.
Right. 2.5 years. Tapos yung sa ating political system, napaka-powerful ng presidente. Right. Diba? Ang dami niyang pwedeng gawin. No? Kung alam niyang gawin. Parang 4 na taon natin pinag-usapan sa Ronald. Ito parang 2026 na. Yes. Lahat na, tas may caveat, if he's gonna. But can he even avoid that? In a sense that, medyo delikado rin ang position ni BBM. He just, survived by a whisker nung November. Yes, His approvals are dismal. Arroyo lang yata nakatalo sa kanya. I mean, he's not in a good shape. So, hindi kaya he's in a desperate situation to do something special? Hindi, kaya nga, sa ganyang klaseng desperate situation, interest groups can negotiate terms. Halimbawa, I presume, kaya nga yung Iglesia ni Cristo nagbago ng tono, no? At tinaboy yung mga DDS doon sa kanilang rally, ay dahil may nakuha silang concessions. No? Ngayon, yung civil society at saka yung church, saka yung progressive movement, can also ask concessions na iba sa iglesia. Halimbawa, itong mga tunay na anti-dynasty bill, itong tunay na transparency and accountability bill, itong tunay na party list reform bill, itong review ng local government code, itong land use, no, itong pagtanggal ng excise tax, IVAT sa petroleum products para bumaba ang presyo ng kuryente. No, yung mga ganun ba? Nasaan yun? No, kung gagawin ng gobyerno yun, tapos yung offensive nila sa mga Duterte will prosper. No, halimbawa, yung dalawang senador makukuha ng ICC, yung several senators makakasuhan ng plunder o kaya malversation na non-bailable. So, maganda yung combination na yan. Pero, ayun nga, nasa na yung... Why are you very uncertain? Parang very tentative ka, Sir Ronald. What makes you think na hindi gagawin ito since mukhang this is the only reasonable way forward for Marcos? He cannot wiggle his way out of this. Halimbawa, yung anti-dynasty bill, pag binasa mo yung laman, walang laman. Hindi siya anti-dynasty. Right. Kalawa, kakasabi lang ng Malacanang, parang it will take time. So, paano siya naging priority bill kung it will take time? No? So, you just want to diffuse tensions? Could be. Kunyari lang, may Could be, bill lang no? dyan. Yeah. Ikalawa, sabi ng gobyerno, sabi ng ombudsman, papakulong before Christmas. Medyo palapit na. No? Palapit na ang Christmas. Tapos ngayon, medyo may nagbabackpedal na kinakailangan i-strengthen yung kaso, etc. Hindi naman sa atin ang galing. Yung deadline na yan. Or yung, no? So, well, pwedeng bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Pwedeng gawin nila early next year. Pero, halimbawa ito, break na ng Congress. Tapos mag-resume yan end of January. So, people, siyempre, na-divert ang attention ng tao sa Christmas, sa New Year. Pero lingering ay yung concern ng tao against corruption. Right. Lingering ay yung concern ng tao na may makukulong ba na big fish? No? At mababawi ba yung ninakaw? Lingering yung mga issues na yan. Kahit halimbawa nagsa-celebrate ng Pasko. After New Year, sasabog yan uli. Tapos meron ka ng EDSA celebration sa February. Right. I'm sure magiging So, medyo anti-corruption pwede yan. mabigat yung February, no? Yeah. I heard from someone from inside the inner sanctum. Sabi, February ang worry nila. Next na pasabog. Last week nga, ang sobrang negative sa presidente. Right. Nagdesisyon ng Supreme Court, unanimous, 60 billion ay Yung illegal. PhilHealth, yeah. Yung PhilHealth funds. Tapos yung kanyang isang closest aide, Undersecretary Cadiz, nag-resign dahil na-link sa corruption. Yeah. No? Tapos itong surveys na record low. Tapos itong pag-resign ni Babe Singson sa ICI. No? Siya na lang nga yung credible daming setbacks na wala pa, di ba? Tapos patuloy pa yung 500 peso Noche Buena na iniinsulto sa social media. No? Yung DTI Secretary. DTI, exactly, yeah. No? So last week, medyo may mga sablay na naman. Di ba? So, they have to do something para makakuha niyan, no? Maayos yan. So, maganda, nung isang araw, naglabas sila ng 4 na priority bills. Pero ngayon, lumalabas, parang yung isa sa pinaka-importante na priority bill, yung anti-dynasty, ay, maraming may ayaw.
Hindi naman si Guanzon yan. No? Ah, Hindi naman si Guanzon. niloko Hindi, alam ko nakita ko Tumutulog pa rin, eh. No. I know you have to also leave Sir Ron doon sa isang show niyo na tinatapat niyo doon sa mas magaling na show. Uy, nandun ako sa show nyo, last Sunday. Oh. Nandun ako. Ay, nandun ka? Oo. Pati si nandun din si Yuse Claire, di ba? Yung sa ikot-ikot gano'n. Si Alan Harman, nandun. Ay, ang 2 galing! weeks ago. Pero last week, ako nandun. Sana this week para kasama tayo. Oo. Sana hindi sila nakaramdam na binubuli ko sila. Oh, ay, Yan yung binuli. pala, oo. Alam mo, eto na lang. I won't say... Tsaka yung si... Sir, I won't say anything. Pero, Ah. naalam mo yung sinabi mo last week nung nag-interview ka, sabi mo, uy, hindi yung mga sa survey na ngayon pa lang, 2028 sa Saragan. Tapos di ba kinorek kita, sabi ko, meron naman po sa HSWS. May mga nagpasalamat, Sir Ronald. Bakit mo kasi binubuli yung mga ibang survey Hindi, yung agents? Pulse Asia mismo nagsabi sa akin na sabi nila. Meron sila last year. Sabi nila, it's too early para gumawa. But they did last year. Natais si Tulfo at Sara. SWS also did it. Ikaw naman masyado ka naman. Akala ko Okta yun eh. No. I thought it was Okta. Okta did not release. Ang nakita ko yung Okta pero hindi siya nag-release. Pulse Asia had last March. Naka-embargo yung Okta. Naka-embargo. But I saw the Pero hindi Yung naka-embargo. kasi yun nagmarka sa akin yung Okta. Exactly. Yung Okta naman, in fairness, mas comprehensive quarter to quarter. Pero ito, Sir Ronaldo, March 2024, Raffy Tulfo is... Meron yan. Raffy Tulfo and Sara Duterte, top Pulse Asia's 2028 presidential survey. This is April 2, March last year. SWS meron din. So, Sir Ronald, it's okay to stand corrected once in a while. Papatawarin ka naman ng mga kaibigan Calling natin. on Ronnie Holmes. Calling Andito siya, Sir Ronald, no? Ito, Raffy Tulfo, Pulse Asia's 2028 survey. Bakit anong nangyari sa'yo, Sir Ronald? Ikaw, ha? Hindi, sinabihan lang ako. Sinabihan lang ako. Fellow ka na ba sa Pulse Asia? Sinabihan lang ako ng survey firm. So it's too early. No? Sila nagsabi sa akin eh. Ay, nako. Mas may ano ako dun sa... Ako, wala akong alam sa mga ganyan eh. Alam mo naman tayo, heckler lang eh. Uy, speaking of heckler, anong sinasabi ni Mon Tulfo sa mga ano ba nangyari sa mga Tulfo? Nagkakalat na. The Tulfo Gate. What's happening, Sir Ron? Ang daming nagtatrending. Mon Tulfo, Ben Tulfo, Raffy Tulfo. What's going on, Sir Ron? Alam mo naman mga macho eh. Hindi ka tulad mo, Sir Ron, na subtle operator. Bakit? Di ba Max dancers? Ikaw gugustuhin mo sumama dyan siguro, no? Sir Ronald! Grabe naman tong si Mon Tulfo, sabi niya, siguro lasing yung kapatid ko, bakit 200,000, dapat 5,000? Ang sama talaga niya! Hindi makakancel tong mga Tulfo, no? Hindi sila like, ininsulto pa niya yung babae. Siguro lasing yung kapatid ko, 200,000. Loko talaga si Mon. Tapos, pinatulan si Ben Tulfo. Nag-ano nga ako, namatalo yan kasi hindi lang kami maging dynasty. Papangit yung pangalan namin kasi ito yung walang kwentang kapatid namin. Sir Ronald, speaking of heckler, there's no more original heckler than Tulfo Brothers. So what's going on with the Tulfos? Hindi yan heckling eh. Hindi yan heckling. Ibang heckling. Ano ba yan? Hindi ako makarelate dahil okay naman ako sa mga kapatid ko eh. Grabe, Sir Ronald. Is Mon Tulfo, Sir Ronald? Yan ang problema pag yung marami kang kapatid na puro alpha males, di ba? Tapos isa lang pwedeng alpha, di ba? Di ba? So nagmi-mutate yung pagka-alpha, Sir Ronald. No, but honestly, like, is Mon Tulfo desperate for relevance? Siguro, dahil matanda na siya. Tapos siya lang hindi nasa Senado. Ang tingin niya, siya yung nagsimula ng Tulfo Which is brand. true. Which is true. Tapos yung nag-harvest yung mga kapatid niya. Which is true. Baka ganun ang kanyang insecurity. Teka. No? Ipaalala ko sa inyo na ako yung original na Tulfo, di ba? OG. Ganun, Exactly. no? Pero, Pero ang alam ko, wala namang balak si Raffy Tulfo na tumakbo. Presidente. Wala siyang ganyan. So, Kaya hindi siya masyadong concerned sa mga ganyang issues. or actually, these issues show what could come for Raffy if he runs for president. I'm sure marami lalabas na ganun. Yes. Na hindi totoo necessarily. Yes, dahil marami nagsisimula na. Exactly, Mga demolition job, diba? exactly. Si Risa, pinupuruhan na rin. Di ba? Ayan, no comment ako dyan para Si Raffy ibang... Tulfo, pinupuruhan na rin. So, yung mga ganyan ba? So, ano yun, the tall grass will be the first to be slashed down, parang ganun. Possibly, no? Possibly, no?
At, So in that situation, no one will declare presidency until the last minute except Sara hindi, Duterte. nag-declare si Sara. Hindi, kaya nga, except Sara. Kaya nga, ang joke ng tao, Sara Duterte is number 1 in a survey where she's the only declared candidate. So parang default, di ba? Yeah, pero ingat din siya. Dahil sa ating political history, ay halos lahat ng naunang Early, tumaas ay hindi umabot sa home stretch. Except ERAP. Si ERAP yung sa simula pa lang mataas na hanggang sa dulo. Yung classic dyan, yung kay Binay. Taas-taas ni Binay, di ba? Tapos, eventually, naging, ano siya, number 3, number 4. Then Si Villar, mataas din. right. Di ba? Before, tapos kumuho. Yun. So, But you seem very optimistic kasi Sarah's number have been high for a long time despite everything. Hindi kaya may ano yan, may solid basis talaga. Yes, may solid base. Pero ang optimism ko nanggagaling. Saan ba sila nanggaling? From a How high of high? 90 plus, di ba? To a low of 38%, no? Ikalawa, itong marami lumalabas. Tingin ko, it will take an impact. The ombudsman case, the other things. Ikatlo, itong nabubuong parang united front, no? In so many ways. Parang one candidate against the Dutertes. At itong napakalaki na undecided, almost 40%. Exactly. So, yun yung labanan. Nandun yung Let's labanan. break that down, Sir Ronald. First of all, I'm not sure may united front pa rin kasi I'll be honest, let's spell it out. I think Bam Aquino has a very different understanding of what will win in 2028 than Risa. Right? Lenny is still a big question mark. Kiko is a dark horse there whether he feels he should be next. So, hindi kaya may ano pa rin, ay meron pa rin mga unresolved issues din? May dynamics talaga. Pero alam naman ng lahat na existential yung issue. Ibig sabihin, kung wala isang kandidato, they will all lose. So, hindi naman kinakailangan doon maging matalino para ma-realize yun. So, may mga dynamics. Hopefully, this will be resolved soon than later. Pero malinaw din sa lahat na kinakailangan lamang ng isang kandidato. Kung there will be more than one, talo ka na. Talo na kayo lahat. So, Can Lenny unify? even the independents, like the Tulpos, even the administration, no? Even the Pinks realizes that. No? So, alam nila yan. No, ang kwan ngayon kasi are the motions going to a unity. Or at least the semblance of one candidate. Right. It's not necessarily, hindi ko nakikita ang unity. Ang nakikita ko is isang kandidato lang versus the Duterte. Hindi kinakailangan na may common slate, hindi kinakailangan na may coalition. Ang mahalaga, may isang kandidato na ang tingin ng lahat ay ito lamang ang kayang tumalo sa Duterte. So who could be palatable, before we talk about the undecided, who could be palatable that brings both the loyalist pro-admin camp and the Pink together? Because I'll tell you, I know a lot of loyalists who are not comfortable with BAM or even Lenny. BAM, na-endorse ng INC, si Lenny, the whole background with but they're much more open to Kiko, much more open to Risa, much more open probably to even Tulfo or someone else. Like, do you think those kinds of fault lines could be overcome? Or parang, desperate na tayo, you want to prevent another Duterte, it's gonna come together immediately. Tingin ko, everything is open at this point. No, lahat yan. And not too open. Oo. Kaya tingin ko ay ang mas prominent sa lahat ay to defeat Sara. No? At of course, going there takes a lot of hurdles, takes a lot of time. No? Hopefully, mabilis. Pero eventually, doon pupunta. Pero yung pace ay very crucial. Yeah. No? Dahil it's just 2.5 years. So, pero alam ko, hindi ko lang mabanggit yung mga specific. Yeah, of course, sir. You don't have to say it. May ganung effort. I just wanna understand, meron bang serious effort to create at least mechanisms of deconfliction and convergence? Diba? Kasi naalala mo, nung 2025, nag-away yung mga supporters ni Kiko and Bam. Alam mo, and then we have, let's be honest, there are some divergence inside. I don't want that to come out again. I don't want people to wash our dirty laundry outside. Gusto ko sana sa loob may mekanismo for deconfliction and to create conditions for unification. Is that coming together without giving out details too much? Yes. Is there an effort? Can I expect before this the end of the year may picture sila together or at least Not end of the year. Bakit kaya? Baka early next year. Baka hindi ka lang invited. Baka hindi ka lang invited. Dahil sa... Everybody is busy with Christmas. Diba? Everybody is busy with Christmas, with New Year. No?
Ikaw lang ang hindi busy dahil wala ka, Humahabol ako wala ka na several months. Pero everybody has chill lang. No? Oh, let's get back to work sa January. Parang gano'n. Yeah, but I Kaya don't know. not early this year. Not early this year. I mean, not the end of this year, but early next year. yeah, You early expect that by Jan. And then siguro by February, magkabongga na. Yes, They'll be yes. clear. With the whole There will be talks. No? Tapos Yeah. EDSA could be a pivotal point. No? Could be an inflection point. No? Na meron ng tatayong leader. Ito kasi yung anti-corruption movement, yung trillion peso march na naging trillion peso movement noong December 30 ay parang kulang pa siya sa isang unifying leader. Yun nga eh. Parang mas It's very obvious. So hopefully sa EDSA celebration, which will also be nationwide sa February, pwedeng may sumulpot na leader. Sir Ronald, talking about that, no, what should, assuming they can bring it together. Oh, by the way, kahapon I was with I'm not trying to make you fight, but Senator Trillanes had some other ideas about organization of the rally. Parang point niya sana na-concentrate lahat towards the end of the day. Let's say yung programs, parang medyo sabog daw. I kind of agree na parang ang daming program. Based on nung nakita ko nung September, parang meron 10 a.m., meron 2 p.m., meron 4. Hindi kaya mas maganda isang program, parang yung Meeting the Advances style, 4 p.m. to 8 p.m., andyan na lahat, show force. Una, yan ang problema sa coalition work. Yun nga, Lahat ng members ng coalition may gusto niche na magkaroon ganun. ng programa. Kaya 9 to 11 meron kang multi-sectoral program. Yeah. Tapos 11 to 12 meron kang mass. Tapos 12 to 2 yung united program. Tapos 3 up yung concert. No? Pero originally naman kasi ang habol nila gawin na lang nationwide, wala lang EDSA. No, ayun lang, yung sabi ng iba, teka, baka may mga gusto pa rin pumunta. Yun nga, iba pa rin EDSA, may symbolism, Sir Pero Ronald. ang hindi nakita ng tao, ng media, ay ang lalaki ng mga rally sa Cebu, sa Bacolod, sa Iloilo. GMA ko lang nakita, sabi 100,000 Infanta, total. etc. So ang daming mga ganun eh. Pati nga international meron. Yes, yung mga Meron kang FWs, Vienna, meron kang Rome, meron kang Tokyo, meron kang New Jersey, meron kang Canada, etc. So, yun yung naiiba rito. It's becoming more rampant. Right. Hindi lang siya isang lugar like September 21. But you need that, Sir Ronald, is the symbolism. Powerful images yan. Aminin naman pero natin November yan. 30, kung ano yan, Pasko na yan eh. November 30, todo traffic na yan eh. November 30, kung ano yan eh, yung panahon na yan ng final exams eh. Bakit INC? Ang dami nilang nalalabas kahit anong araw. Iba naman yun eh. Iba naman yung structure nun eh. No? Baka we can learn from them, Sir Ronald. Baka naman, we can learn. Hindi kaya? Hindi ganun ang simbahan eh, na isang kumpas. Yeah. Masyado silang libertarian eh. Yeah, diba? Yung kung sino gustong sumama, ito yung aming moral leadership, but we cannot tell you politically what to do. Right. No? Yung ganyan ba? Yung modern separation of church and state. Yeah. No? Yan, wala yan sa mga sekta. Mga sekta kasi mas command structure. No? Ayaw ng, at least yung Philippine Catholic Church ayaw ng gano'n. Pero, very positive na nag-emerge sila ngayon dito as a major political actor. Absolutely. No? Na for several years, wala yan. No? Especially Cardinal Ambo, who I mentioned in my talk in Oxford last week, sabi ko, now the Catholic Church under his leadership is becoming... I mean, what is your read of Cardinal Ambo? He's clearly rising to the occasion, right? Yes. And my understanding is behind the scenes, he's playing even more important role. Saka very media savvy siya. Yung Very. social media niya. And magaling siya magsulat. Yes. He's a good writer. He's a very good writer. At saka, nauunawaan niya itong mga nangyayari. He has a 360-degree vision. Right. Alam niya itong mga political forces at work. Alam niya Savvy yung mga siya, agenda no? ng mga yan. No? So, hindi siya pwedeng mabudol. Hindi siya pwedeng mabola. Right. Itong mga to. So, think ko, he's very politically intelligent. At the same time, very morally stable. Right. Yung moorings niya. Yung anchored siya, Yung combination na yan, kung hindi siya cardinal, he would have been a very strong political leader. Statesman, no? You can see that. Yeah. But maybe that's what also we need, no? A kind of a, not cardinal sin per se, but like kind of a moral leader. Every generation, you need that, and clearly has stepped up to the occasion, and we saw that during Digong's time. Yes. Kaya nga halimbawa, itong mga nagrally sa EDSA, binabanatan na pro-Marcos, dahil wala naman silang political leader pa. Yeah. Diba? Kahit very critical sila kay Marcos. Itong mga nasa luneta, binabanatan sila.
na parang dahil hindi sila resign all, hindi sila revolutionary government, sila ay pro-Marcos. Clearly naman hindi. Yeah. Kung papanoorin mo yung programa nila last November 30, ay matindi yung mga banat sa gobyerno. Pero hindi sila sang-ayon sa extra constitutional change at this point. Yeah. No, malinaw yung salita ni Cardinal Ambo at this point. At this point. So meaning, we're open to other possibilities. In Should the, in the future. No? Pero ako, parang battle of five armies yan, di ba? Meron kang admin, meron kang Duterte, meron kang Pink, and then meron kayong mga pasista na gustong... And then meron kayong mga Bolshevik natin, kaibigan. Alam ko, medyo interesting ang mga tayo. So, battle of five armies ang nangyari dito. May pagka-Tolkien, di ba? Pero may United Front. May United Front. Yun lang. Now, speaking of the 40-45% na undecided and all, what is the game plan there? Because they will decide basically who's going to be the next president, right? Yes, they will be the most important factor dito sa unfolding 2028 campaign. No? Balance of forces talaga, no? Yeah. Lalo na, every year, may 3 to 4 million new voters na nadadagdag. Right. So, makakadagdag yan dyan sa mga undecided, no? Palagay ko. So, baka umabot pa ng 50% yan, no? Right. In the next 2.5 years. Dahil meron kang mga 8 to 10 million madadagdag sa mga botante. What do we know about them? Because so far, I only know the WR Numero who did some stuff on Gen Z, but it's even more a proxy analysis, more about consumer sentiment, more about basically more sociological, market-oriented. So, although, meron na-mention na the Gen Z is also not necessarily with Pink. Meron din silang mga gradations. It's also not monolithic. Sir Ronald, because, hindi naman Madam Auring, but because you have this instinctive understanding of every generation. I mean it in the most sincere way, Sir Ronald. What is your hunch dito Tingin ko yung urban-based youth, students, Right. are very pro-reform. Progressive, pro-reform. Very progressive. No? Yung rural youth Baka ibang ay mas dynamic. Oo. madadala yan ng mga forces doon sa kanilang Command lugar, votes no? and all, yeah. Yan, no? At hindi automatically yan ay progressive. Pero nag-manifest yan doon sa pag-reject ng mga artista. Ibig sabihin, something is going on, di ba? Correct. Nationwide So they want yan, competence at least. Yun alam natin. They want competence. Yes, Yeah. yes. Eventually, it could mature into anti-corruption. Right. Into anti-corruption. Whether it will mature into anti-dynasty remains to be seen. Yeah. No? Pero mukhang papunta ron sa anti-corruption. Yun yung logical next step, no? Kung imo-monitor mo ang social media, imo-monitor mo ang mga pagkilos. Pero basically, sa ngayon, yung mga urban youth sa mga cities, sa mga developed areas, no? Sa mga universities, yun ang mga progressive. At nag-manifest sila last party list election. No? Nang nilagay nila as the highest sa kasaysayan ng party list system, yung Akbayan. At nag-complement sila dun sa wala sa survey or sa Magic 12 na si Kiko at saka si Bang. Right. Now, who did very well, top 5, both of them. But Sir Ronald, like, what is the positive, parang, paano mo mapanalo yung undecided na yan through a positive vision? Siyempre, ayaw natin ng corruption, but that's more like negative. Ayaw natin ng trapo, ayaw natin ng flood control. Pero ano yung offer mo? Like, with the Bam Aquino, good education, with the Kiko, agriculture, jobs, will that kind of line work? Because i-offer din ng Duterte side yan. I doubt the Duterte side will also not do their own populist game. So how do you distinguish? How do you win them over there? Yes. So halimbawa, napaka-crucial ng health. No? Napaka-crucial ng health sa mga tao. No? Yan yung strong point ni Bongo, yung Malasakit Center. Exactly, yun nga eh. Yan yung, ikalawa, napaka-crucial ng pagkain. Right. Sa panahon na mababa ang value ng sahod, mataas ang inflation. So, food on the table ay mahalaga. No? Cost of living, no? Taas talaga ngayon. Ikatlo ay very basic, kuryente. No? Kung tatanggalin mo excise tax, ang VAT on petroleum industries, industry and ordinary people will be affected. Ibig sabihin, mababawasan yung kanilang ginagastos at madagdag yan sa magagastos nila sa pagkain. Yung bawas sa gastos mo sa tubig at saka sa kuryente, may dadagdag mo sa pagkain at saka gamot. Interrelated yan eh. Yeah. So kinakailangan mo a package ng mga gut issues
no? As well as dun sa moral issues ng corruption, impunity, dynasty. And potentially patriotic issue, West Philippine Sea. Yes. So Which yung, didn't happen in 2022. But yes. So yung tatlong combination na yan, dahil 90% very critical sa China. No? Yeah. So mahalaga yan. Tapos yung food on the table, no? Medicines, health services, mahalaga yan. Tapos yung mga moral issues ng impunity, anti-corruption, anti-dynasty. So yung tatlong combination na yan, ite-thread mo into a brand. No, hindi kasi pwedeng mahabang paliwanag. You have 30 seconds to explain yung exactly. Yung weaving bumper nito. sticker. Parang Ma'am Dani style, di ba? Yung Ma'am Dani. Boom, Tapos boom, you boom. need a disruptive leader who can encapsulate all of that. Na parang Guanzon or Barzaga? Anong klaseng disruptive, Sir Ronald? Tingin ko medyo ibang bansa. Ibang bansa sila kailangan. Sila applicable hindi sa Pilipinas. Sino bang pwede Ma'am Dani natin? Si Vico. Si Vico, how is Vico doing for Si you? Pico is the best example of what could be. Ang problema, kulang siya sa buwan para tumakbong presidente. Yeah, no, he's not presidential yet. Pero like, how else can he shape the landscape? Well, by leading this anti-corruption movement. Right. No? Dahil kung hindi naman siya Diskaya tatakbo talaga sa yung- 2028, edi mag-lead na siya nito. Siya na yung mag-lead. Oh, since he's not gonna run pa naman for higher office and all, yeah. Yung mga ganong klase. Kasi I don't think he'll run also for Senate dahil andun si Tito Soto. Ayaw niya ng mukhang dynasty din. Yes, exactly. Congress doesn't make sense for Exactly. him too. So he can be a... He's not a legislator, nasa Congress. So he could be a political version of Ambo, Yes. Cardinal Ambo, di ba? Yes. Parang he will be the statesman, and both are very authoritative moral figures, di ba? Yes. That would be an interesting setup, no? Have you heard if Vico has indicated any openness about that? Kasi puro siyang, ano niya, di ba? LGU Puro niya. local. Pero patapos na term niya. Exactly. This is his last term. No? So, anong gagawin niya afterwards? Hindi mamuno na siya ng anti-corruption. Paano kasama siya dito sa Mayors for Good Governance which is an LGU version Right. ng TPM, ng Trillion Peso Movement. Right. So, i-merge mo na. No, i-merge mo na. Tapos, What is the state of relationship? I know you have around 5 to 10 minutes before you have to go to your next show, Sir Ronald. What is the state of relationship with Mayor Magalong and all of that? What is the well, dynamic? active si Mayor Magalong doon. Yeah, exactly. I saw him. He was Tapos there in that kaibigan event. siya Yeah. kaibigan siya ni Bico. Tapos nagsasalita pa rin siya dito sa ICI. Exactly. So, very prominent pa rin siya. No? At yung mga dynamics niya with Claire Castro, nag-settle down na. Okay na, medyo nag-settle down. That's very important. Hindi na sila Yeah. nagbabangayan. No? So, isa siya sa mga potential leaders nitong anti-corruption movement. Pwede rin si General Torre, na very prominent din ngayon. No? You think General Torre is still in the mix in somehow? You think he can I think so. work his way back into the I think mainstream? so. Alam mo, kahit saan siya pumunta, dinudumog siya. Yeah, meron talaga siya natural charisma. Tapos Mindanao pa siya, di ba? So, ganun. Parang You think he's still in the mix? man in the street siya, di ba? You're right. So, meron kang mga iba't ibang mga combination na pwedeng sumulpot. Pero mahalaga, early next year, meron na tayong political leader or leaders na mag-harness nitong anti-corruption movement, anti-impunity, anti-dynasty, at lalagyan siya ng mas gut level issues. Ang hirap kasi ipaglaban ng ang bansa. Kung hindi malinaw, ano ba pinaglalaban nila? Bababa presyo ng kuryente, presyo ng gamot, presyo ng edukasyon. So, you have to give them something to fight for. So, interlinked yan. No? Usapin ng West Philippine Sea, invasion ng China, usapin ng gut level issues, usapin ng anti-corruption. I-harness siya. And the leader who can do that will be the frontliners of 2028. To end on this note, Sir Ronald, compared to last year, we're going to have Justice Carpio later, and then we're going to have a program together at Manila House with Justice Carpio. Remember last year, the three of us, we discussed our fear for this year was RevGov. Our fear was collapse of order. We came a bit close to that on multiple occasions, to put it nicely. For now, medyo safe na. Are you more optimistic about 2026 than 2025? Do you think that could be the clincher? Problema ko sa 2026, the economy. Yeah, it's doing very bad. Very bad, The economy. May mga predictions na nabababa pa siya hanggang 3.8. Oh, wow, that's which really is fair. a disaster. No? Yeah. Tapos yung isang pangunahing
impetus sa ating economic growth ay nawawala. Government spending. Yeah. Dahil yun yung isang... Which is what my friends, Jesus Felipe and all have been emphasizing. But some of your friends who do anti-corruption and all, binabash siya by saying he has been underplaying that. No, sir, I'll be honest about it. Some of us are saying, kausapin mo si Ronald kasi Ronald is a bridge, di ba? You talk to all of us. To be honest, Sir Ronald, medyo... So I organized another one sa Manila House in January. It will be me, Steve Conjieng, Leloy, and then with si Felipe Jesus. Because the concern of Felipe Jesus is, yes, we have to fight corruption, pero kung magpanic ang government, magko-contract ng spending, you're gonna lose trillions of pesos more in foregone opportunity. That could be devastating. Yes, pero the issue is not with civil society and the church pushing for anti-corruption. The issue is, anong gagawing functional enhancement ng gobyerno? Diba? Ngayon kasi kinakabahan silang pumirma eh. Baka sila makasuhan. Hindi yung problema nung nag-raise na Well, issue because ng- your friends are saying it's a leaky bucket kind of problem. Huwag na kayo gumastos anything kasi kahit anong ilalagay niyong pera dyan, mapunta lang sa Well, corruption tingin ko yan. isang section yon. Yung isang section ay kung gagastos kayo, ayusin nyo. Halimbawa, mismo si Vincent sinabi, overpriced ang mga binibili nila. Di ba? Overpriced by 50-70%. No, fault ba yan ng anti-corruption? Hindi. So, ayusin nila yon. No? Ayusin nila yon. Ngayon kasi parang, uy, wala tayong kickback, na muna tayong kuwan. So, hindi... So you think it's more the walang incentive kaya walang nangyari Partly. more than baka pagalitan tayo ng mga kaibigan natin Partly, na wala lang nga incentive, pwede pa sila makasuhan. Bruh. So, kung sila, alam mo naman, the system is corrupt eh. It is. No question about it. It's bad. No question. So, yung mga nag-i-implement ng system ay, kung sila, medyo ingat sila. No? Dahil under the microscope eh. Hindi yun problema ng anti-corruption movement. Problema yun ng gobyerno. Of course, may mga sections pa rin ng movement na sinasabi, oy, wag na tayong gumastos. Pero just a small section. Because that's the leaky bucket argument eh. That's a well, dito, halimbawa, magreklamo ang gobyerno, pag tinanggal mo yung excise tax sa petroleum products, ay Wala na silang revenues. mababawasan ng revenue. Ayusin mo ang tax Revenue collection, oh, exactly. diba? Ayusin mo yung leakages, di ba? Ayusin mo, no? Para, kunyari, you create consumption. May additional Absolutely. pera ang tao, pambili ng pagkain, You need that for GDP services, growth, etc. At the same time, maganda sa investment yan. Correct. Dahil babagsak ang presyo ng kuryente, which is a key issue para sa mga negosyante. Especially manufacturing. So all happy yan. No? All happy. So, pero yan, ang mahalaga dyan, kukuha ang gobyerno from other sources ng revenue na mawawala rito. No? Which means, kailangan magaling ang gobyerno. No? So, ang pressure is not with the critics. No? The pressure is with the being criticized. Paano sila mag-aayos? No? So, Well, you are a politician, I would say, sir. That was in fairness, that was a very skillful answer. I mean, I kind of don't agree with you 100%, pero that was a very smart move. That's what Love na Love ka namin, Sir Ronald. Looking forward to catching up again next week with Justice Scarpio. Let's do a proper Manila House, and also, hopefully, if you have time, we do that little Yes, si Chris yata studio. kasama rin nun, di ba? Sabi niya Yes, sa akin, Chris will be the host. Yeah, absolutely. Chris will be host. Oh, siya nag-host nung kwan eh. Big Nung time na rally, si- November big time na 30. si- Nagulat ako eh. Sabi ko, oh, yung ginagawa ni Chris doon. Tsaka talo kami yung kabilang channel. Dapat meron silang kwan eh. Dapat meron siyang sarili na kwan doon sa rally. Galing. Nawala yun. Last minute siya, tawi. Nawala yung stage ng mga influencers. Dapat Right. na-separate sila. Nawala. Kaya kinuha na lang siya. Ginawa na lang siya. At ang ganda ng dynamic ng ni Kristan, ha? Parang nalaos na kami ng kabilang channel. Di na kami usos. Pwede. Hindi, malakas lang. Every week kami ni Kristan. Kaya nga eh. Sabi ko, Kristan. Lahat na lang. Hinahanap ka nga eh. Grabe. Sabi ko, nandun. Mamaya. Kasama namin si Junket, Kristan. sabi ko. Grabe naman si Ronald Junket. May stipend na nga ako eh. Sabi ko kay Kristan, sabi ko, ano ba ginagawa ni Kwan doon? Yun na nga, yung pang-souvenir ko sa stipend. Sabi ko, nandun, nagkuka, nagja-junket. Sabi ko, habang iniwan tayo sa salt mines, sabi ko. Doon ako sa mud. Tapos and rain. podcast na lang siya, no? Uy, tuloy-tuloy naman. With this jacket. Ay, no? sus! Alam mo, nag-flu ako after that. Nagkasakit ako after that. Ang lamig-lamig pa rin. Ay, naman, Sir Ron. Thank you so much, Sir Ronald, for another fantastic discussion. welcome back, Please no? make sure you rest. You sound tired, just like me. Yeah. Pahinga ka na bukas. Mag-Sabat day ka naman, Sir Ronald. We need you to stay strong.
in UK, everywhere I go, love na love ka nila, Sir Ronald, and they're so happy that there's someone like you. So please lang, Sir Ronald, wag mong i-overwork ang sarili mo, ha? Tsaka wag ka masyadong mang-asar ng ibang tao, ha? Para Baka hindi ako makulam. May kumukulam. Kaya, yun nga inisip ko eh. Naglagay nga ako ng- Yun nga inisip ko. Naglagay nga ako ng ginger sa ulo ko eh, pang kontra kulam. May third eye ka. Oo. On that note, thank you very much, Sir Ronald. God bless. Talk to you soon.